So ito na mga kababayan. Dito naman tayo sa sunod. Si Harry Roque. Mga kababayan. Si Harry Roque naman, mga kababayan, ay patong-patong ang kaso niya na yung may human trafficking, merong land grabbing, merong inciting to sedition, tapos ngayon lahat daw ng kinaso sa kanya ay gagamitin daw niya na pang-asylum sa Netherlands. So ito po mga kababayan. Hmm. Sinampahan ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kasama Hmm. sina Cassandra Leong at marami pang iba. Kaugnay ito sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Porac, Pampanga na sinasabing sangkot sa illegal na gawain tulad ng illegal recruitment. Ayon kay Department of Justice o DOJ Undersecretary Nicolas Felix T, naisampa ang kaso sa Regional Trial Court ng Angeles, Pampanga. Kay ginawa Harvey Roque, kay Anthony Roque, makita mo naman makasama doon na siya mismo nanggaling sa kanya, abogado siya ng Whirlwind. Tapos may lumabas doon na siya ay pumunta. Kahit na abogado, kahit sinasabi lamang niya na, kahit sinasabi niya na abogado lamang siya ng Whirlwind, siya ay pumunta sa office ng PAGCOR upang ipakiusap. Opo, Ma'am Nerissa. Bakit laging sinasabi ni Sarah na okay ang tatay niya pero kawawa kasi hindi makapagluto, hindi marunong maglinis. Actually hindi naman po talaga nagluluto ang mga nakakulong sa loob doon kasi meron po 'yang rasyon, 'di ba? Hindi sila pinapaluto pero meron silang kusina doon, may computer, may TV, wala nga lang internet, 'di ba? So, napaka-unfair po talaga ng mundo. Yung mga pinapapatay ni Digong, hindi naman yun nakulong para lutuan, Si Digong nakakulong, 'di ba? Nakakulong tapos kailangan lulutuan mo pa, may ano pa nga, may special treatment pa na pinahospital pa nga, 'Di ba? May pa-hospital portion pa, Oh, yung mga pinapapatay niya, walang hospital portion dun. Oo, kaya napaka-unfair po talaga ng mundo. Nakulong ka nga, may katulong ka pa. Yung mga pinapapatay niya, unfair. Yung mga pinapapatay niya walang gano'n, hindi nga muna pinainom ng tubig bago tinumba, Hmm, 'di ba mga kababayan? Mm. Hindi hindi pa nga, tawag dito, pinapainom ng tubig maskin pinapakain man lang, Tapos ito naman kay Harry Roque, ayan na, napakaraming kaso. Pakinggan natin ulit. Ang application ng Lockout 99 Hmm, para ma-renew yung kanilang IGL. Ano? So makikita mo, no, may kinalaman talaga siya sa pagpundar, no, sa pag-organize ng illegal pogo na to. oo, Ma'am Kung saan Nerissa. medyo trafficking na naganap. Ayon kay Yusek T, kapag mayroong warrant na ilalabas ang korte, ang mga wala dito sa bansa ay tuturing na fugitive at posibleng kansilahin ang passport. Ipapaalam din nila sa Dutch government ang kaso ni Roque. Naku. Nanindigan naman si Roque na political persecution ang ginagawa sa kanya ng Marcos administration. Binigyan Ito mga kababayan tanong ko sa inyo. Paano niyo nasasabing political, execution ang tawag dito, samantalang si Harry Roque naman ang may gawa ng kanyang kaso? Una, kung hindi totoo ang ipinataw at ipinaratang sa kanya, dapat hindi siya nagtatago. Umuwi siya sa Pilipinas, hindi siya papatayin. Ngayon kung mai-submit niya lahat ng dokumentong hinahanap sa kanya, ang una lang naman na hiniling sa kanya ng Congress, ng Quadcom, maglabas siya ng dokumento kung saan galing ang pera niya, kung bakit may ganyan siya kadaming pera. Maglabas siya ng dokumento na may negosyo siyang ganito, may pinagkakitaan siyang ganyan, para mapatunayan na hindi siya makulong. 'Di ba? Pangalawa, ipatunay niya na hindi siya sangkot sa human trafficking na pagpapapasok dito ng mga illegal na undocumented Chinese sa ating bansa. Pangatlo, papatunayan niya sa sarili na hindi galing sa kanya ang mga edited na faking video na si BBM ay nagpupulburon. Tatlo lang naman yan Kung masagot niya lahat dyan, absuelto siya. Bakit kailangan niyang magtago? 'Di ba? Hayaan mo na Sir, Jerby, naaksiyunan ko na po 'yan. Sa CIDG na lang po kami magkita. Mahirap 'yan. Okay nga lang cyber libel makapagpiyansa ka pa, pero 'yang ganyan, mahirap 'yan. Oo. So dito, mga kababayan, sabi ni Harry Roque, "No element of human trafficking is present. There is no evidence that I recruited
Putya, wala daw human trafficking, no evidence daw na recruited. Samantalang paano nga nakapasok ang Pogo sa Bataan at sa Tarlac, nandoon nga yung pangalan mo, Harry Roque. Napaka-imposible naman na 5 ang Harry Roque na spokesperson ng ating bansa. Iisa lang naman ang Harry Roque na mataba, na guilty, na mukhang si Barney, na spokesperson ni Duterte. Nakalagay ang mga pangalan mo dun sa dokumento, sa pag-grade, sa Pugo Hub, sa Tarlac, sa Pampanga. Nandun ang pangalan mo. Nandun mga dokumento na spokesman Harry Roque, attorney. Walang ibang attorney Harry Roque na spokesman ng Malacanang na sangkot sa pagpapasok, di ba, ng mga undocumented Chinese at pagpapatira ng mga undocumented Pogo boss sa bahay. Di ba? Sabi niya dito, there is no evidence that I recruited, transferred, transported, or harbored Chinese or Filipino workers for forced labor and prostitution. Ayan na naman tayo sa salitang prostitution. Yung Malacanang nga, nung panahon ng Lolo Fentanyl ninyo, ginawang pugad ng pukpok. Ay nako, ito na mga kababayan. Binigyang din ito na walang human trafficking at ebidensya na siya ay nang recruit o kumuha ng mga Chinese o Filipino worker para sa forced labor at prostitusyon. Isasamaan niya nito ang bagong kaso para sa kanyang aplikasyon para sa asylum bilang biktima ng political persecution. Hindi anya ito pagtakas dahil may kasalanan siya, kundi paggamit ng kanyang karapatan para sa asylum. So paano mangyari yan? So kung hindi ka tatakas, bakit ka mag-a-asylum sa Netherlands? Sige nga, kung hindi ka tatakas, bakit magpa-file ka ng asylum? 'Di ba? Tsaka take note maraming pera si Roque. Tignan nyo, nag-a-asylum. Nag-a-asylum ang lolo nyo. So maraming ang pera. 'Di ba? Continue. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. UNTV News and Rescue daw. So, yun na mga kababayan, narinig nyo naman po, napanood nyo naman po, at nakita nyo naman po si Harry Roque. Patong-patong ang kaso. Sabi ko nga sa inyo Sabi nga ni PBBM, hayaan ko na lang yung NBI at si IDJ na gumawa niyan. Hayaan ko na lang ang NBI at si IDJ na kumilos dyan. Patong-patong na kaso, my God. Mabigat-bigat to. So ito na mga kababayan. Kita nyo naman po, no? Ito yung next na topic natin. Ito baka sabihin na naman to ng ibang vlogger dyan. Fake news na naman ito. Ito po nakasaad sa Okta Research na si BBM po ang nangunguna. At maikling video para sa inyong lahat. Sigurado ka ba ma'am na hindi ka aalis? Alam ko na marami sa inyo. Mga kampanya po ako. Tama ko, no? Madami ang nagtatanong. Ano bang magagawa namin? Ilanatan ni Vice. Hindi naman siya... Kahit na... Hindi po ka... Mahina ako kote. Kita niyo yung... Laba, hindi siya marunong malinis ng kanyang kwarto. Dahil lahat yun, buong buhay niya ay ginawa ng mga asawa niya para sa kanya. Dahil marami pong asawa Diyos ko po, mga kababayan. So, yun mga kababayan, paiba-iba siya ng statement. Basta sinabi ko sa inyo, nung District 2, yan ang sinasabi niya. Okay daw, pero kawawa kasi hindi marunong maglinis, diba? Hindi marunong ayos at magluto. Kasi ginagawa daw niya ng kanyang mga asawa. Kasi marami daw asawa ang tatay niya. Ngayon, nung dumating naman siya District 6, sabi niya, kawawa po ang kalagayan niya sa loob kasi hindi siya makakapagluto ng ayos. Alam niyo, sa totoo lang, paiba-iba sila ng statement. Actually, mga kababayan, hindi naman kasi magkakasundo yung mga yan. Hindi po nagkakasundo yung mga yan. Kaya nga, sabi nga niya nung nakaraan, thank you so much, Pangulong Bongbong Marcos, na napakulong mo ang tatay ko kasi simula noon, nagkabati kami. Nagkaayos kami. So sa madaling salita, matagal nga silang hindi nag-uusap.